kami ng tuition. Ngayon po, ni piso, walang binabayaran ang estudyante sa lahat ng state colleges and universities sa nationwide. Zero, wala pong binabayaran. Pangasinan State University, Tarlac State University, kahit ano po yan, wala pong binabayaran sa panahon lamang ng Duterte legacy. Magandang araw po, Luzon, Visayas, Mindanao. Ito po si Reaction by at PH. Ayan po, meron po tayong mga bagong panonoorin video at konting reaction lang po yan. So, kung bago lang po kayo sa ating channel, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe. Isang subscribe lang po sa inyo, masaya na tayo. Yan. So, ito po ang tatalakayin natin ay ang tungkol, alam nyo na, si Comelec George Garcia. Ayan. At ang iba pa, yung mga accomplishment ni Tatay Digong, ayan, muli nating balikan. At ayan. So, at ano pa po, tungkol kay Harry Roque, no? Yan po ang mga ating tatalakayin ngayon. Tatlong balita po, no? So, tingnan po natin ang unang babalita natin o reaction yan. Hindi naman po actually reaction po, no? So, ang unang reaksyonan na po natin ay ang tungkol kay Comelec George Garcia na nirereklamo ng ilang mga dating humabol na sa midterm election, no? So, ito po, sabay-sabay po nating panoorin, no? Ayan po, ito po, wala naman pong isang clips lang po to. Sabi ito sabi ni sabi nila garapalan na to chairman. Yan po ang inaano nila na sabi garapalan. Pagkakampi ni Duterte disqualified kahit binoto ng tao. Siguro ito yung mga kagaya ni Mr. Cardemian ng Duterte Youth Party List, parang hindi pa na iproklama, pero pinaglalaban pa rin ang karapatan niya na dahil 2 milyon ang mahigit 2 milyon ang bumoto sa kanila sa Duterte Youth Party List, na sa katunayan sila ang pangalawang party list pangalawang party list sa mga lineup, no? Tapos si Congressman na ewan ko po anong nito, siya kasing nanalo laban kay Abante. Siyang nanalo sa distrito nila. So hindi ko alam kung anong dahilan bakit siya na disqualified. Yan. So tingnan po natin, no, kung anong mga nakapalaman diyan o reaction, no. Ayan. Si si Tio Moreno, no? So, basahin po natin. When the people vote, but power overrules, no? Sabi the June 18 rulings of the Commission on Comelec. Ibig sabihin, Comelec are serious cause for concerns, not just for those allied with Duterte's, but every Filipino who believes in the sanctity of their vote. Yan. In a move that many see as politically charged, the Duterte Youth Party List, which garnered a
2 million, no? Yun yung sinasabi ko, mahigit ng 2 million. So, 2,327,549 ang boto nila. And rightfully earned 3 congressional seats. Ayan. So, yung sinasabi, ilang taon na lagi silang umupo. Ayan. Pero, na-disqualified itong bandang huli. So, this party was the second most voted party list in the country. Yun ang sinasabi ko po. Sila ang pinakamaraming boto rin na pumapangalawa sa mga party list. No? Hindi ko lang po anong yung naunang party list na nanguna sa kanila. Notably, the top choice among men in uniform. Such a strong. So, ibig sabihin, notably, the top choice among men in uniform. Ito po yung mga sundalos, men in uniform, na binoto ang mga Duterte Youth Party List. Such a strong democratic mandate. Wipe out with one decision. Ayun. Tapos, adding the controversy, ito po yung Louis Joey Chua Uy, who won the 6th District of Manila with 64,746 votes, had his proclamation annulled and declared his COC void ab initio. So what does the law say? If a candidate certificate of candidacy, COC, is declared void ab initio, ibig sabihin, void from the beginning. Void from the beginning. After being proclaimed and sworn in, the second placer cannot automatically be declared the winner. So, ang ewan ko kung tama to, binabasa lang natin. So, ibig sabihin, hindi pwedeng man-declare na nanalo yung second placer, yung pangalawa niya. So, yung halimbawa, nanalo ka si Uy, 64,000 votes, 746. Tapos, yung susunod sa kanya, yung isang kalaban niya, nanalo, 63,700. So, hindi pala pwede yun. Yun ang ibig sabihin niya, na hindi pwedeng upo. Ganon. The second placer cannot automatically be declared the winner. Hindi pwede. So, the Supreme Court has made this clear. So, Supreme Court pala. Votes for the disqualified candidate are considered stray, and unless the second placer proves in the House of Representatives Electoral Tribunal that they had received the highest number of valid votes, the seat should be declared vacant and a special election may be required. Yun. So, special election may be required pala. So, how then did Bienvenido Benny Abante get declared as duly elected representative without winning the vote? Yun nga ang sinasabi. Paano naging nangyari na siya ay upo kahit di siya nanalo? Di ba? Oo. So, pinapatamaan dito ang COMELEC. So, this is direct blow to the democratic process, disqualifying duly elected candidates from one camp while installing losing candidates from another, reveals a glaring double standard. Ayun. It sends a dangerous message that if you are allied with Duterte, you face disqualification even with the people vote behind you. Yun. Pag naka-allied ka sa Duterte, madali kang ma-disqualified pala. Yun ang ibig sabihin ni Tio Moreno. If you are allied with Marcos or Tambangag Black, you win even when you lose at the polls. Ayun, siguro na yun, fact po siguro yan dahil ito nga si Abante biglang pumasok kahit natalo. Yan. So,
Pero titignan natin kung talagang okay po yun, kung talagang itutuloy. COMELEC has created the product electoral process not to tip the scales based on political alliance. It is independence is not optional. It's constitutional, and yet what we see today is an yun. So yun po mga ituloy po natin to natapos na natin binasa. So yun po. So ang ibig sabihin nito, pagkaalyado ka na yung BBM, kahit talo ka, pwede ka maupo, di ba? Grabe, no? Iba na talaga ngayon dito sa Pilipinas. Ayan. Parang nabuhay alam mo na, buhay na buhay si Marcos Sr. Yan. Yan po ang totoo, nabuhay siya. Pero sa kabilang bako, meron naman tama si Marcos Sr. Dito, hindi ko alam. Maraming mali, di ba? Basahin po natin meron yung mga comment. Ito po, may mga comment. Ito, ano po yung mga comment nila. Tignan natin. Ayan. Sabi po ni grabe Lorme Horoas, grabe ang garapalan ngayon, sabi niya. Need iron fish hands to remove COMELEC Garcia. Iron fish, sino kaya may iron fish ngayon? Binabanatan na nga, makapal pa ang mukha eh. Dami nang bumabanat sa kanya, wala pa rin pakialam. Eto nga si Harold Respicio, nag-complain noon pa. Yun, anong ginawa? Dinimanda pa. Pinapadisbar pa. Ngayon, siya naman ang pinapadisbar. Diba? Baligtad ang nangyari. Kasi merong isang kandidato sa Bohol na nagreklamo, na nireklamo siya na ngayon siya COMELEC Garcia pinapadisbar. Ayun, nagreklamo sa korte. So pinapadisbar siya dahil may ewan ko lang kung totoo. Ayun, na gustong manalo ng kandidato, kailangan ganito ang babayaran. Ewan ko lang, tanong natin kung tama yung sinabi niya. Kagaya ni COMELEC George Garcia, di natin alam kung ano talaga ang tama, pero yung taga Bohol, si Pisaras yata apelyido nun, siyang naghahay ng petisyon para madisbar si COMELEC Garcia. So ayan, grabe ang gobyerno ni Bangag. Nasaan na ang rule of law? Bakit yan si Abante ang pinaupo? Ito si Garcia dapat matanggal sa pwesto. Di ba? Ito kasi ang dami na kasing ang mga tao ngayon hindi na mangmang. Hindi kamukha noon, no? Noon wala kasing masyadong access sa mga rules. Ngayon, halos lahat naman tayo medyo nalalaman na rin natin dahil nga sa mga communication. Mas madali natin malaman. Yun. Hoy Garcia, mahihiya ka naman. Ayun, sabi ni Carlos. Lotis Maria, grabe, sobra na talaga ang Garcia na yan. Nakakagalit na. Dami ng galit, no? Tapos sabi ni Helen Ortiz, bobo ang namumuno at bangag. Grabe, no? Yun. So, wala tayong maano dyan. Siguro ganyan talaga ang buhay, no? Pero darating din ang panahon, malalaman natin talaga kung sino ang may sala. Di ba? Hindi naman lahat ng panahon nasa nasa taas ka. Ayan. Hindi naman ang gulong laging umiikot ang gulong yan, no? Para lang bola din. Minsan nasa taas, sa baba.
So darating din ng panahon na bababa rin mga taong yumarak sa mga Pilipino mamamayan. Pero pag nagalit naman ng Pilipino mamamayan, kayo nang bahala. Huwag niyong galitin ang mga Pilipinong mamamayan, lalo na yung mga nakaupo dyan sa gobyerno. Kati-kati yung nangangati, ang ilong, may namatay yata. Ayan. Ay, Diyos ko, no? Ito po ngayon, na susunod natin panoorin ay si UP student po, no? UP ito, ha? Kinagagalitan dati ni Tatay Digong na ang UP, no? Kaya siguro, ewan ko lang, or San Beda kasi pumasok si Tatay Digong, eh. Alam ko, San Beda, eh. Pero ito, isang UP student na nagpapasalamat kay President Duterte dahil siya ang nagpasa ng free tuition, di ba? Oh. Yan. So, anong tawag dyan? No, kasi, kung matatandaan nyo sa mga interview ni Inday Sara, ayaw pumayag ni Tatay Digong na pumasok sa UP si Inday Sara para mag-aral doon. So hindi siya pinayagan kasi alam niya kung gaano mga nangyayari sa loob ng UP, no? So ganun siya. Pero mula sa kahit na ganun po, tignan niyo po ang ginawa ito taga UP na to. Kung gaano nagpapasalamat. So pantay-pantay lang talaga ang tingin ni Tatay Digong sa ating mga mamamayan kahit na alam niyang alam nyo na, kahit na kahit sa isang eskwela, kahit alam nyo na may mga problema, so kahit na pantay-pantay pa rin. Basta free tuition, lahat yan. Yun. Pero siguro may category, kaya nagiging free tuition lang. Yung mga taga-UP, free yan. Sigurado matataas ang mga grades niyan kasi. Pero sa mga ibang college, siguro hindi naman. Yun. Panuorin po natin ito, no? Sa UP, nagbabayad pa po kami ng tuition. Ngayon po, ni piso, walang binabayaran ang estudyante sa lahat ng state colleges and universities sa nationwide. Zero, wala pong binabayaran. Pangasinan State University, Tarlac State University, kahit ano po yan, wala pong binabayaran sa panahon lamang ng Duterte legacy. At hindi lang po yan sa mga national colleges and universities. Kasama rin po yan ang mga local colleges and universities so long as they are accredited by the CHED. At nais ko rin pong pasalamatan ang ating butihing Congressman Eric Olivares dahil kasama po siya sa nag-aproba ng National ID Law at ng Free Tertiary Education Act. Palapakan po natin si Congressman Eric Olivares. Si Congressman Eric Olivares po, yan po yung panahon ni Tatay Digong. Nung si Tatay Digong nakaupo, marami po siyang naipapasang mga panukala, no? So kasama na po yung National ID at siya yun yung sinasabi tertiary. Marami pa po, hindi lang i-search nyo po sa kung may time kayo sa Google, marami po siyang naipasa si Congressman. So ituloy po natin. So hindi ko na po ito papahabaan. Kaya po nating makipagdebate kahit kanino. Kahit pagsamasamahin natin yung mga naging accomplishments ng nakaraang administrasyon at yung iba pang administrasyon. Napakarami pong nagawa ng Duterte administration at hindi po yan mawawala at hindi po yan kahit burahin ng kahit anong paninira sa ating pamahalaan. Alam po natin yan at ipaglalaban po natin ang Duterte legacy. Bakit nasa iyo? So yun po, no? Siya mismo ipaglalaban ang Duterte legacy. Yun po yung taga-UP yun, ha? So
So yun, karamihan kasi sa mga taga-UP, alam nyo na, yun, mga activists or yun ang naririnig na natin. Pero hindi naman siguro lahat. Yan. So, yun mismo ang nagsasabi kung gaano karami ang napagawa at mga naipasa ni Tatay Digong. Ito naman po si dating spokesperson ni Tatay Digong, si Harry Roque. Ano kayang isisiwalat niya? I think tropa pa ako, no? Hindi sa siyempre dapat na-deport na ako una-una. Pangalawa, gaya na akin sinabi, nabigyan na po ako ng W card, which is a residence card, especially for asylum seekers habang wala pang desisyon. At pangatlo po ay hindi po totoo na ako po ay kumuha ng visa galing sa Germany. So yan po talaga ay patunay. so yan po ano kasi yun, yan po ay tungkol sa si DOJ, ano? Ang nangyari, si DOJ Remula, sinasabi kasi nung una si Attorney Harry Roque, gumagamit siya ng maraming passport. Yun. Kaya nakalabas siya ng Pilipinas. Yun lang. Yun ang sinasabi niya, no? Pangalawa, yun ang sagot naman ng DFA sa side ni Harry Roque, no? Sa attorney, na isa lang passport po ang ginagamit ni Harry Roque. So mismong DFA na ang nagsalita, no? So yun po. Hindi naman po natin pinapanigan si Harry Roque pag ganyan, pero mismong siya nagsabi ang DFA, no? Tapos pangalawa ay sinabi daw na deny na ang asylum permit ni Harry Roque, pero hanggang sa ngayon wala pa naman. So sino kaya yung mga chuchu dito nagchichismis sa Netherlands? Bakit nangyari yan? Palagay ko may mga pakawala, no? Ako lang hinala ko lang may pakawala dyan sa Netherlands na nagmamatsyag sa mga nagrarally dyan na against sa mga Duterte. Yan. Hindi lang sa Duterte, kahit kay Harry Roque. So, minamatyagan yan. So, tingnan po natin. Pero, ang nangyari, hindi pa po tapos yung asylum. In-applyan ni si Attorney Harry Roque. Pero, ang kagandahan po, binigyan siya niyang temporary residence permit. So, ibig sabihin yan, pwede na siya talagang totally mag-stay sa Netherlands. At hindi lang po yung kanyang permit, parang after 3 months po, pwede na siyang magtrabaho sa Netherlands. Actually po, may naka-line up na yata siyang mga trabaho. So, hinihintay na lang po siguro yung mga permit para tuluyan na po siyang magtrabaho, no? Kasi alam niyo na, pag nasa ibang bansa, malaki ang gastos. O yan. Tuloy po, no? Na fake news itong Dutchman na ito. At ito po ay strike 3 na nga po siya. Dahil Naka-strike 3 na pala. No? So, fake news itong Dutchman. Sino kayo yung Dutchman na yan? So, hindi natin alam. Kahit sinasabing Dutchman, siguro, karamihan Pilipino yan. Hindi naman pwedeng mga taga-Netherlands. Siguro. Palagay ko lang, Pilipino rin yan. ulit-ulit niyang ginagawa ito. Hindi ko po alam ano ang makikita niya sa pagkakalat na fake news na na-deny na aking asylum bid. No? Pero alam niyo po, ang katotohanan, walang kahit sino makakaalam sa status ng aking application kung hindi ang gobyerno ng Netherlands at ako po, dahil highly confidential po ang mga proceedings ng asylum. Ko po nagpapapansin lang, pero habang siya ay nagpapapansin at puro palpak ang kanyang mga inuulit, ay nakikilala siya na fake news purveyor. So, yun po.
ang mga revelasyon ni Attorney Harroque, no? So, puro fake news yung mga Dutchman na hinire ng sinuman para lang may maipasang chismis o fake news, di ba? So, ngayon po, mga kareaksyon, diyan na po nagtatapos ang ating video. So, sundan nyo lang po, mag-subscribe kayo sa aking channel. Ano? So, para play may bagong video, ma-notify po kayo lagi. So, syukran.